Tatlong hinihinalang miyembro ng Daulah Islamiyah Maute Group ang napatay sa halos 5 minutong palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad sa Lanao del Sur nitong Sabado. Magsisilbi lang sana ng warrants of arrest ang pulisya at mga sundalo sa mga sospek na kinilalang sina Anwar Rahman alias Abdullah at babaeng miyembro nila na si alias Nahara dahil sa kasong murder at homicide sa nangyaring ambush noong 2019 hanggang 2021 na ikinasawi ng ilang sundalo. Bukod sa 3 napatay, 3 pang naaresto na target din ng warrants of arrest. Napag-alaman na ang 3 naaresto ay mga menor de edad na may edad 16, 17 at 18, mga tinaguriang child warriors ng Maute Group. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, matagal ng modus ng grupo ang pag-recruit ng mga kabataan para gawing mandirigma. Isang gawain na tinawag niyang kasuklam-suklam. Nasa kustodiya na ng Philippine Army ang mga menor de edad at nakatakdang i-turn over sa DSWD para sa tamang intervensyon. Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Maute ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, iba ang pagtingin pag bata ang nakakanda. Kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain ng Maute. At sa tingin ko naman, nare-realize na ng mga communities na yan kung saan sila present na wala namang ibang gustong gawin ang mga tao ito, kundi sirain lang ang kapayapaan ng ating mga communities para sa selfish interest nila. Kinalma naman ng PNP ang publiko matapos ang nangyaring engkwentro at pagkakaaresto sa mga child warriors. Tiniyak ni Torre na kontrolado nila ang grupo. Lagi namang ina-assess natin na itong Maute na to ay nagpapatuloy na kanilang mga nefarious activities. So lagi mataganda laban sa kanila. Sa ngayon naman, ang gusto natin mawala sa kanila ay ang mass support. At nakikita naman natin na educate naman ang mga tao. At kaya tayo na-encuentro dahil sa mga informasyon na binibigay mismo ng community. Ibig sabihin, hindi na anya kakayanin pa ng Maute Group na muling makapaglunsad ng malakihang pag-atake gaya ng ginawa nito sa Marawi City noong 2017. Tanong na kung dapat maalarma ating mga kababayan. Ang gusto namin i-assure ang ating mga kababayan, kontrolado natin ang mga to. Hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya ng nangyari sa Marawi Siege. Hindi na nila kaya gawin yun at wala tayong nakikita indikasyon na magagawa pa nila yun dahil tayo sarado na. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.